Diyos ay mabuti. Salamat sa ating Panginoon Diyos sa pagkakataon na pinagalaw sa atin. At tayo ngayon ay nandako sa ating Sunday School. Our lesson for today is about anxiety. Tingnan natin kung ano ang meaning ng anxiety. Sa Tagalog. Sabi ng dictionary sa salitang anxiety ay pagkakalisa, pagkabahala, likamura, pag-aagam-agam, o pag-aalala. Ang ating verse ay mula sa 1 Peter chapter 7. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Pagpalain ng Diyos sa ating mga salita. Ano ba yung anxiety? What is anxiety? Literally a feeling of worry, nervousness, and unease. So yung pagkakalisa ay isa ito sa nagiging dahilan bakit tayo ay magkakaroon ng paglulupay sa ating pananampalataya. Ginagamit ito na kaaway upang tayo ay manihis yung pansin doon sa dapat natin gagawin na paglilingkod sa Panginoon. Let there be something with a certain outcome. O yung mga bagay na hindi natin inaasahan na mali pala yung magiging resulta o yung kainatan. Sabi ko sa Philippians, chapter 2, verse 28. Number 2, how did Jesus help us to prepare for the pain and anxieties in life? Paano tayo pinagtulungan ni Jesus? Para tayo ay maging handa doon sa mga pasakit o kasakitan at mga pag-aalala sa buhay. Letter A, no to respond on His calling. So, alamin natin para tayo tutugon doon sa pagtawag sa ating ng Diyos. Minsan kasi, nasisit aside doon ating paglilingkod sa Diyos kasi marami tayong mga priority na piyan doon sa ating pagkatawag. So, minsan ay sakripisyo natin yung ating paglilingkod sa Diyos dahil may mas mahalagang bagay tayo na pinagtutuon na napansin. Letter B, not to depend on Him instead of ourselves. Yan yung tendency. Sometimes ay kailangan natin mag-desisyon doon sa mga bagay ay kaagad-agad nakakapagbuo tayo ng mga desisyon na hindi na natin naisasagutin sa Diyos. So, yun naman yung normality ng ating physical. Kaagad tayo nag-react doon sa mga bagay at pagkatapos ay gumagawa tayo ng mga solusyon na hindi natin naisasagutin sa Diyos. But thank God, the Holy Spirit Himself remind us, pinapahandaan tayo ng Panginoon Espiritu. So gayon kumikilos at gayon nagpapangsyon ng Holy Spirit para yung ating Espiritu ay magkaroon ng empowerment over soul. Para yung Espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos ay mas makapanglago doon sa kaluluwa natin, doon sa ating personalidad, sa physical natin. So, kapag kagayon yung ating nararanasan, ibig sabihin ay nabibigyan natin ng pagkakataon na kumilos ang Diyos doon sa mga bagay na dapat natin gagawin. Letter C, know that faith that helps to erase the false idea. Yung tinatawag natin na legalism, yung
magiging negatibo sa buhay. Hindi naman naiiwasan yun eh. Alam niyo bakit? Kasi minsan, naging karanasan natin. Naranasan na natin yung mga sitwasyon. Kaya pagka bumalik na naman yun, naulit na naman yun, nagiging negatibo na yung dating sa atin kasi nangyari na. No, parang mahirap na baguhin kasi ito ay nangyari na sa akin. So again, the Holy Spirit helps us to strengthen our faith. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu na maging malakas yung pananampalataya natin. Para sa ngayon, kaya na natin tanggapin yung mga bagay na dati hindi natin kaya. Diba? Na-overcome na natin yung mga sitwasyon na dati hindi natin kaya tanggapin, sabi ng kanta. Hindi ko kaya tanggapin. So, nakikita natin na when we allow the Holy Spirit, natuturuan tayo at yung ating pananampalataya ay lumalakas kaysa doon sa ating laman, kaysa doon sa ating flesh, kaysa doon sa nararamdaman natin. So, ngayon, yung ginagawa ng Banal na Espiritu para tayo ay manatili doon sa mga panahon na tayo ay nagiging nagiging sa buhay. Parang ang dati kasi sa atin, parehas lang natin lang yan. Ganyan lang talaga yan. Dumarating talaga yan. Subalit, dapat mawala na yung negative effect doon sa ating buhay, doon sa ating karanasan. Kasi, yun kasi yung parang yung sugat na gumaling na tapos tutusugin mo ulit siya. No? Pararamdaman naman yung sakit kasi nga, tinatry mo yung tusugin eh. No? Pero pinagaling na ng Diyos, gusto mo sumakit ulit. So kaya tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu na palakasin yung pananampalataya para tayo ay ma-overcome doon sa mga negatibong bagay na lumarating sa atin. John chapter 1 verse 12 to 14, John chapter 3 verse 18 to 22. Number 3, we don't people turn to God or reject God the most. Kailan ba ang tao ay lumalapit o bumabalik sa Diyos o kaya naman ay tinatanggihan niya na madalas ang Diyos. So may mga pangyayari kasi na ngayon eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ups and down na buhay pananampalataya. Yes na yun, bukas ay no. The other day is maybe. The other day, I think, hindi mo kayo, parang hindi na-maintain yung fullness, yung strength ng pananampalataya na inilalagay ng Banal na Espiritu. Literally, in circumstances with comfortability is taken from them. Yan. For example, someone close to you dies, anxiety, depression, thinking even though you are doing your best. Yan. Yan yung mga bagay na na mga nangyayari na nagmumula doon sa mga bagay na dumarating na hindi natin inaasahan. Na masakit. Katulad ng kamatayan, yung pag-aalala, yung depression. Wala ka na kasi, yung depression kasi ang cause niya, pag wala ka na nagiging positibo sa buhay, pag puro negatibo yung nakikita mo sa buhay, yun yung cause ng depression. Wala ka na nakikita pag-asa eh. So kaya, kung pag-asa, kung matilim na, kahit malinaw yung paningin mo, pero yung pag-iisip mo ay madilim na doon sa mga bagay na pwedeng gawin ng Diyos. Yung kasi minsan yung bakit? Kasi tinatakpan ng kaaway. Alam mo kayo yung ginagawa ng kaaway? Tinatakpan niya yung ating pag-iisip ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng kadiliman para hindi natin makita yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Parang
parang yung ulap, di ba? Na tumatakip sa araw. Yung unos, na para mas makita natin yung larawan. Kaya yun eh. Madilim na madilim, lakas yung ulan, bumabaha, yan, puro negatibo, di ba? So ngayon, subalit, dapat natin malaman beyond doon sa clouds. Yan. Sabi ko isang beyond the clouds, there is an airplane. Yan. Pero beyond the clouds, nandun yung Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag. So ngayon yung ginagawa sa atin ng Diyos. Why? Because we are His children. Kaya nga, lagi natin ang kinig na tayo ay anak ng Diyos. Lagi natin ang kinig na tayo tagapagmana. Para sa gayon, lagi natin hihintayin yung gagawin ng Diyos sa atin. Hindi tayo aasa sa ating sarili. Let it be, if life doesn't go along with our conceptual idea of fairness, we would start blaming. Kapag yung buhay natin, hindi natin nangingin ng maayos yung maraming mga humahanda, maraming mga bagay na nagiging hanggang sa ating pamumuhay. Minsan, ibinibigay natin sa isinisisi natin sa iba. Kunyari, ano ba ang ginagawa ng gobyerno sa atin ngayon? Diba yung nagtanong natin namin kasi alam naman natin yung sistema ng politika sa bansa natin. Pero alam nyo, merong isang presidente na sabi na, dapat hindi ganyan yung tanong eh. Dapat ang tanong, ano ba yung pwede kong gawin para sa gobyerno? So, ganyan sa ating pananampalataya, dapat ang ating dapat gawin, ano ba yung aking pwede ipaglingkod sa Diyos dahil ang buhay ka niya mata. Babalik na naman tayo sa ministry. Kasi binigyan tayo ng ministry. So, gagawin ko ba yung ministry para sa Diyos? Amen. O